Ang mga lukot na pera sa palad ni Nami ay tila hindi sapat. Binilang niya ulit. 1, 2, 3 tig-100. Ilang barya. Napapikit siya ng mariin. Kulang pa rin para sa 1 linggong gamot ni nanay. Ang reseta sa ibabaw ng maliit na mesa ay tila nangungutya sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kanilang nag-iisang kama. Ang paghinga nito ay mababaw at may kaunting tunog. Isang paalala sa sakit na unti-unting umuubos sa lakas nito. Ang amoy ng rubbing alcohol at effervescent oil ay bumabalot sa kanilang maliit na kwarto. Ito ang kanyang mundo. Ang bigat ng responsibilidad na ito. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ng ina. Konti na lang po, bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig. Kakayanin natin to. Pilit siyang ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging malakas para sa nanay niya, para kay bunso na nag-aaral pa. Wala siyang karapatang mapagod. Pagdating niya sa Serenity Spa, ang lugar kung saan siya nagtatrabaho bilang isang massage therapist, agad niyang isinuot ang kanyang uniforme at ang kanyang profesional na ngiti. Dito sa loob, kailangan niyang iwanan ang lahat ng kanyang problema sa labas. Dito, ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga kamay na nagbibigay ginhawa sa pagod na katawan ng iba. Nami, buti nakarating ka na. Bati ni Ate Rose, ang kanilang manager. May kliyente ka agad. Si Lola Remedios. Tumango si Nami. Sige po, Ate Rose. Si Lola Remedios ay isa sa kanyang mga regular na customer. Isang matandang byuda na laging naghahanap ng kausap. Apo, ang mga kamay mo talaga ay parang may mahika, sabi ng matanda, habang dahan-dahan niyang minamasahe ang likod nito. Lahat ng sakit ng katawan ko, natatanggal mo. Masaya po akong marinig yan, La. Sagot ni Nami. Ang kanyang boses ay malumanay. Importante po na maalagaan ninyo ang inyong sarili. Sa loob ng 1 oras, hindi lang katawan ni Lola Remedios ang kanyang ginamot, kundi pati na rin ang kalungkutan nito. Nakikinig siya sa mga kwento nito tungkol sa kanyang mga yumaong asawa at mga apo na nasa malayo. Ito ang trabaho ni Nami. Hindi lang ito tungkol sa paghilot. Tungkol din ito sa pagkalinga. Pagkatapos ng session, habang nag-aayos siya ng gamit sa therapy room, biglang bumukas ang pinto ng spa at isang malamig na hangin ang pumasok. Kasabay nito ang isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa simpleng itsura ng kanilang spa. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod. May guhit ng stress sa pagitan ng kanyang mga kilay. Good afternoon, sir. Bati ni Ate Rose, tila nataranta sa biglaang pagdating ng importanteng bisita. Welcome po sa Serenity Spa. Hindi sumagot ang lalaki. Inilibot lang nito ang kanyang mga mata sa paligid na para bang sinusuri ang bawat sulok. Ang kanyang presensya ay mabigat at puno ng awtoridad. Kailangan ko ng masahe. Ang pinakamagaling ninyo, utos ng lalaki. Ang boses ay malalim at walang emosyon. Nagkatinginan si Ate Rose at si Nami. Si Nami ang pinakamagaling. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob na si Nami ng VIP room kasama ang estranghero. Nakadapa na ito sa massage bed. Natatakpan ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang likod ay malapad at matipuno. Ngunit ramdam ni Nami ang tensyon sa bawat kalamnan nito. Magsimula ka na. Huminga ng malalim si Nami at ipinahid ang maligamgam na langis sa kanyang mga palad. Sinimulan niya sa mga balikat nito. Sa unang pagdampi pa lang ng kanyang mga kamay, naramdaman niya agad ang tindi ng tensyon sa mga kalamnan ng lalaki, para siyang humahawak sa bato. Ang bawat hibla ng muscle nito ay naninigas,
Tila naglalaman ng lahat ng stress at problema sa mundo. Tahimik lang siyang nagtrabaho. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang instrumental na musika at ang kontroladong paghinga niya at ng kanyang kliyente. Ginamit niya ang tamang diin, mariin ngunit banayad, sapat na lakas para maabot ang mga naninigas na kalamnan nang hindi ito nasasaktan. Sino kaya ang lalaking ito? Ano ang kwento sa likod ng ganitong katinding pagod? Sa kanyang isip, hindi niya maiwasang magtaka. Sa tagal niya sa trabahong ito, natutunan niyang basahin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. At ang katawan ng lalaking ito ay sumisigaw ng pagod at kalungkutan. Habang tumatagal, ang dating tila batong mga kalamnan ay unti-unti nang lumambot sa ilalim ng kanyang mga palad. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabago sa paghinga nito. Mula sa mababaw at mabilis, ito ay naging malalim at kalmado. At pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang tunog ng pagsuko, isang tunog ng ginhawa. Sa sandaling iyon, alam ni Nami na nagtagumpay siya. Nang malapit nang matapos ang oras, dahan-dahan niyang binagalan ng kanyang mga galaw, isang senyales na patapos na ang session. Ngunit bago pa man niya alisin ang kanyang mga kamay, nagsalita ito. "Huwag mo munang tapusin," sabi ng lalaki. Ang boses ay bahagyang paos at mas mahinahon na ngayon. Nagulat si Nami ngunit hindi siya kumibo. Tumango lang siya na para bang nakikita siya nito at ipinagpatuloy ang marahang paghilot. Nang tuluyan ng matapos ang oras, binigyan niya ito ng ilang sandali. "Sir, tapos na po," mahinang sabi niya. "Magpahinga po muna kayo ng ilang minuto bago bumangon. May inihanda na rin po akong tubig para sa inyo sa labas." Dahan-dahang umupo ang lalaki sa gilid ng kama. Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang dating malamig at nakakatakot na mga mata nito ay mayroon ng ibang kislap. Ang guhit ng stress sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala na. Napayuko si Nami. "Sana po ay gumaan ang inyong pakiramdam." Tumayo ito at isinuot ang kanyang roba. Kinuha nito ang wallet at naglabas ng ilang pirasong asul na papel. Inabot nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Nami. Sobra-sobra ang bayad. "Sir, sobra po ito," sabi niya. Sinusubukang isauli ang sukli. Umilingi ito. "Keep it." Isang simpleng salita, ngunit may bigat. Nag-alinlangan si Nami. "Pero sir, I insist," sabi nito. Ang boses ay pinal at hindi nagpapatinag. Wala nang nagawa si Nami kundi tanggapin. Itinupin niya ang pera at inilagay sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay may halong pasasalamat at kaunting hiya. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng silid para bigyan ito ng privacy nang muli itong magsalita. "Sandali!" Humarap siya. Nakatayo lang ito doon. Pinagmamasdan siya. Ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa ngiti niyang pilit, sa pagod na pilit niyang itinatago. "Palagi ka bang nagtatrabaho ng ganito kapagod?" tanong nito. Ang tanong ay simple, ngunit tumama ito sa kanya nang hindi niya inaasahan. Natigilan si Nami. Hindi alam kung ano ang isasagot. Walang sino man, lalo na ang isang kliyente, ang nagtanong sa kanya niyon dati. Ang opisina ni Harold Verke ay nasa pinakatuktok ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Tanaw ang buong syudad. Malamig, tahimik, perpekto, katulad ng buhay na kanyang binuo para sa kanyang sarili. Ang bawat papel ay nasa tamang lugar. Ang bawat appointment ay nakalista. Ang bawat desisyon ay kinalkula. Ngunit sa loob ng isang linggo, may isang bagay na hindi maipaliwanag na gumugulo sa perpektong kaayusan na yon. Ang alaala ng isang pares ng kamay.
Napahawak siya sa kanyang sentido. Kahit sa gitna ng isang mahalagang board meeting o habang sinusuri ang mga numero sa stock market, bigla na lang niyang nararamdaman muli ang dahan-dahang paghaplos at ang tamang diin sa kanyang mga balikat. At kasabay nito, ang kakaibang kapayapaan na dinala nito. Isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya. Mr. Verke? Napapitlag si Harold at napatingin sa kanyang sekretarya. Yes, Diane. Your 2 o'clock meeting is ready, sir. Cancel it. Nanlaki ang mga mata ni Diane. But sir, it's with the board of investors. I don't care. Cancel all my appointments for the rest of the day. Mariing utos ni Harold habang kinukuha ang kanyang coat at car keys. Something important came up. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang naglakad palabas, iniwan ang kanyang malamig na kaharian para sa isang maliit at simpleng lugar na hindi niya akalaing babalik-balikan niya. Naging regular na kliyente si Harold sa Serenity Spa. Ngunit meron siyang isang kondisyon. Si Nami lang ang gusto niyang gumawa sa kanya. Sa una, nagtataka ang mga katrabaho ni Nami. Ngunit nasanay na rin sila sa biglaang pagdating ng CEO na laging seryoso ang mukha. Sa loob ng therapy room, ang kanilang mga sesyon ay nanatiling tahimik. Ngunit paunti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Isang hapon, dumating si Harold na mas matindi ang tensyon sa kanyang mukha. Halatang may malaki siyang problema. Habang minamasahe siya ni Nami, hindi niya napigilang magsalita. They're trying to pull out, bulong ni Harold. Mas para sa sarili niya kaysa kay Nami. That multi-million project, after all the work we put in, they're just going to walk away. Hindi sumagot si Nami. Ipinagpatuloy lang niya ang paghilot sa batok nito, ang lugar kung saan pinakamatindi ang tensyon. It's all about greed, money, power. Patuloy ni Harold, ang boses ay puno ng pait. That's the world I live in. Marahang nagsalita si Nami. Ang boses niya ay tila isang mahinang agos ng tubig. Sir, minsan po, sa sobrang taas ng ating tinitingnan, nakakalimutan nating huminga. Natigilan si Harold. Isang simpleng pangungusap, pero tumagos yon sa lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid niya. Huminga. Kailan nga ba ang huling beses na ginawa niya iyon nang hindi iniisip ang susunod na problema? Sa pagtatapos ng sesyon, muli siyang nag-abot ng malaking tip. At gaya ng dati, magalang itong tinanggihan ni Nami. Sir, sobra-sobra na po talaga ito. Ang serbisyo ko po ay may katumbas na bayad at sapat na po iyon. Take it, Nami, sabi ni Harold. Mas personal na ngayon ang tono, hindi na miss o kung ano paman. Consider it my way of saying thank you. Ngumiti siya. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti. Ngunit iyon ang unang beses na nakita ito ni Nami. Ang pagbabagong yon kay Harold ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang nakatatandang kapatid na si Natasha Verke. You seem different lately, Hal. Puna ni Natasha isang gabi habang sabay silang naghahapunan sa isang mamahaling restaurant. You're less stressed? Are you seeing someone? Umiling si Harold. I'm not seeing anyone. I just found a new way to de-stress. And what is that? Tanong ni Natasha habang humihigop ng wine. Massage. Kumunot ang noo ng kapatid niya. You hate being touched by strangers. Saan? Sa 5-star hotel na dati mong pinupuntahan? No, it's a small place. Serenity Spa. Nabilaukan si Natasha. A common spa? Harold, anong nakain mo? Those places are not for us. Baka kung anong sakit pa ang makuha mo dyan. It's clean, and the therapist is professional. Sagot ni Harold. Pilit na pinapakalma ang boses. Ang sagot na yon ay hindi nagpakalma kay Natasha. Bagkus, lalo lang itong nagduda. Kinabukasan,
Habang pauwi mula sa isang meeting, ipinadaan niya ang kanyang sasakyan sa address ng spa na sinarch niya online. Mula sa tinted na bintana ng kanyang mamahaling kotse, pinanood niya ang harapan ng simpleng establishmento. Hindi ito bagay sa isang berke, at pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya ang kanyang hinihintay. Nakita niya si Harold na lumabas mula sa spa, pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae na nakauniforme, isang babaeng simple, walang kolorete sa mukha. Ngunit may ngiti na tila nagpapaliwanag sa mukha ng kanyang kapatid. Nakita niya kung paano sila nag-uusap. Nakita niya kung paano tumawa si Harold. Isang tunay, magaan na tawa na matagal na niyang hindi nakikita. Nanliit ang mga mata ni Natasha. Isang malamig na paghatol ang gumuhit sa kanyang mukha. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Isa lang itong babaeng sinusubukang umakyat sa lipunan gamit ang kanyang kapatid. Naghintay siyang makaalis ng tuluyan ng sasakyan ni Harold. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial-nini niya ang numero ng kapatid. Sa kabilang linya, masayang sinagot ni Harold ang tawag. "Tasha, what's up?" Malamig at matigas ang boses ni Natasha nang sumagot ito. "Harold, we need to talk about that massage girl." "Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit." Ang boses ni Nami ay nanginginig sa kabilang linya ng telepono. Halos mabitawan niya ang hawak na cellphone. Ang balita mula sa guidance counselor ng high school kung saan nag-aaral ang kapatid niyang si Bunso ay parang isang malakas na sampal. Nasangkot sa away si Bunso. Isang malaking gulo kung saan nasira ang mamahaling gamit sa laboratorio ng eskwelahan. At ngayon, kailangan nilang bayaran ang danyos. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi kayang tipunin ni Nami sa loob ng isang linggo. "Kailangan niyo pong mabayaran ito sa lalong madaling panahon, miss. Kung hindi, mapipilitan kaming isuspend ang kapatid ninyo." Sabi ng boses sa kabilang linya, walang bahid ng awa. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Nami sa isang sulok ng staff room. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Bakit kailangang laging ganito? Sa tuwing aakalain niyang medyo gumaan na ang lahat, may panibagong problema na namang darating para hilahin siya pabalik sa ilalim. "Nami, okay ka lang?" Tanong ni Ate Rose, puno ng pag-aalala. Umiling lang si Nami, hindi magawang magsalita. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbong solusyon, isang solusyon na kinatatakutan niya, ang lumapit sa mga nagpapautang na may malaking tubo. Ang mga taong nagpahirap sa kanilang ama noon. "Magkano ba ang kailangan mo?" Tanong ulit ni Ate Rose. Sinabi ni Nami ang halaga. Napabuntong hininga si Ate Rose. Malaki. Masyadong malaki para matulungan siya. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, hindi na malaya ni Nami na oras na pala para sa appointment ng kanyang pinaka-importanteng kliyente. Dumating si Harold Verkes sa spa. Ngunit sa halip na ang kalmadong therapist na dati niyang nakikita, isang babaeng balisa at namumumugto ang mga mata ang kanyang naabutan. Sa loob ng therapy room, sinubukan ni Nami na maging profesional. Ngunit ang kanyang mga kamay, na dati puno ng kumpiyansa at init, ay ngayon ay nanginginig at malamig. Ang kanyang isip ay lumilipad. Nag-iisip kung saan kukuha ng pera. "You're not okay." Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Napahinto si Nami sa kanyang ginagawa. Naramdaman ni Harold ang panginginig ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan itong umupo. "What's wrong, Nami?" Yumuko si Nami, ayaw ipakita ang kanyang mga luha. "Wala po ito, sir. Pasensya na po." "Don't lie to me," sabi ni Harold. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. "I'm not just a client. I hope you know that by now." Dahil sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumigay si Nami. Humagulgol siya.
Hindi niya napigilan ang lahat ng bigat at pagod na matagal na niyang kinikimkim. Ikwinento niya ang lahat. Ang problema ni Bunso, ang perang kailangan niya, ang takot na baka kailanganin niyang umutang sa masamang tao. Tahimik lang na nakinig si Harold. Hindi niya ito pinigilan. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Nang medyo kumalma na si Nami, tumayo si Harold. Walang sabi-sabing kinuha nito ang kanyang damit at wallet. Nagulat si Nami. Aalis na ba siya? Naiinis ba siya dahil sa kanyang drama? Ngunit bumalik ito pagkatapos ng ilang minuto. May dala itong isang puting sobre. "Here," sabi ni Harold. Iniaabot ito sa kanya. "Ano po ito?" "The money you need. All of it." Napatingin si Nami sa sobre. Tapos sa mukha ni Harold. Umiling siya ng paulit-ulit. "Naku sir, hindi ko po matatanggap yan. Nakakahiya po." "This is not charity, Nami," Maring sabi ni Harold. "Consider this an advance payment for all your future sessions. Let's just say, I'm booking you for the whole year." "Pero sir," "No more buts," sabi nito. "Take it po. Solve your problem. And tonight, let me take you to dinner so we can talk about this properly." Hindi alam ni Nami kung ano ang isasagot. Ang alok ni Harold ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kinagabihan, sinundo siya ni Harold sa isang simpleng puting bestida na hiniram lang niya sa kanyang katrabaho. Dinala siya nito sa isang restaurant na nasa rooftop ng isang mataas na gusali. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga bituin. Ito ay isang mundong napakalayo sa mundong kanyang ginagalawan. "You look beautiful," sabi ni Harold nang makaupo sila. Namula si Nami. Sa buong hapunan, naramdaman niya ang pag-aalaga ni Harold. Tinutulungan siya nitong pumili ng pagkain. Kinukwentuhan siya ng mga bagay na magaan para hindi siya mailang. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Nami na hindi siya ang tagapag-alaga. Naramdaman niyang siya naman ang inaalagaan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila sa terrace, huminto sila at tinanaw ang mga ilaw sa ibaba. "Nami," panimula ni Harold, ang boses ay seryoso. "Gusto kong malaman mo na ang tulong ko ay walang hinihintay na kapalit. Pero hindi ko rin itatanggi na mayroon akong ibang intensyon." Kinabahan si Nami. "Gusto kitang makilala ng mas mabuti," patuloy ni Harold. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay bumalot sa kanya. "Allow me to get to know you, Nami. Not as a client, but as me." Ang puso ni Nami ay tumibok ng napakabilis. Ito na ba yon? Ang simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan? Tumango siya, hindi makapagsalita. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Harold. Naging mabilis ang biyahe pa uwi. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi nakakailang, kundi puno ng isang bagong damdamin, isang pangako. Nang huminto ang sasakyan ni Harold sa tapat ng eskinita, papasok sa apartment ni Nami, bumaba ito para pagbuksan siya ng pinto. Ang simpleng kilos na yon ay nagpakilig sa kanya. "Salamat ulit sa lahat, Harold," sabi ni Nami. Ang kanyang boses ay mahina. "It's nothing," sagot nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Good night, Nami." Akmang tatalikod na si Nami para maglakad pa uwi nang bigla silang may natanaw. Isang itim at eleganteng kotse ang nakaparada sa dilim. Ang mga headlight nito ay biglang bumukas at sumilaw sa kanila. Ang sasakyan ay pamilyar kay Harold at kinilabutan siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Isang babae na nakasuot ng isang mamahaling business attire ang lumabas. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit walang emosyon. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang masikip na bun at ang bawat hibla ay nasa lugar. Nakatayo siya roon, nakapamewang,
Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanila, mula sa magkahawak nilang kamay hanggang sa simpleng kasuotan ni Nami. "Natasha," sabi ni Harold. Ang boses ay biglang naging tenso. Hindi pinansin ni Natasha ang kapatid. Ang kanyang malamig na tingin ay nanatiling nakapako kay Nami. Isang tingin na puno ng paghusga. Para nitong sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Nami at hinahanapan ito ng depekto. Sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Nami na para siyang lumiit. Ang lahat ng kumpiyansa at saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang isang bulang pinutok. Bumalik siya sa realidad. Siya si Nami, ang masahista, at sila ang mga verke. "She's not like that, Natasha." Iyon ang mariing sagot ni Harold sa kapatid matapos ang gabing iyon. Pinilit niyang kalimutan ang mapanghusgang titig ni Natasha. Ang paraan ng pagtingin nito kay Nami na para bang isa itong dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Para kay Harold, si Nami ang eksaktong kabaligtaran ng lahat ng yon. Siya ang katahimikan sa magulo niyang mundo. Ang kanyang katapatan ay isang hininga ng sariwang hangin sa isang syudad na puno ng polusyon ng pagkukunwari. At siniguro niyang iparamdam yon kay Nami. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip. Sinusundo niya si Nami pagkatapos ng trabaho. Dinadala niya ito sa mga lugar na hindi pa nito napupuntahan. Ipinakilala niya rito ang mga pagkaing sa mga mamahaling menu lang nito nakikita. At sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog sa simpleng pagkatao nito. Isang gabi, sa gitna ng isang romantikong hapunan, inilabas ni Harold ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. "Para sa'yo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dahan-dahang binuksan ni Nami ang kahon. Sa loob, isang manipis na silver na kwintas na may maliit na diamanting palawit ang kumislap sa ilaw ng kandila. Napakaganda nito at napakamahal. "Harold, hindi ko ito matatanggap," sabi ni Nami. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Masyadong ano?" tanong ni Harold, habang siya mismo ang naglalagay ng kwintas sa leeg nito. "There's nothing too much for you, Nami. You deserve everything." Ngumiti si Nami, ngunit nakita ni Harold ang bakas ng hiya sa mga mata nito. Hindi niya maintindihan. Para sa kanya, ang pagbibigay ng regalo ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, isang paraan ng pag-aalaga. Ngunit ang pag-aalaga ni Harold ay may kasama ring anino, isang madilim na anino ng pag-aari. Nagsimula sa mga simpleng bagay. Ayaw niyang hinahatid sundo si Nami ng tricycle driver. Gusto niya, siya lang. Ayaw niyang nakikipagkwentuhan ito sa mga delivery boy. Nagseselos siya. At ang pinakamatindi sa lahat, ang trabaho nito. Kinasusuklaman niya ang isiping may ibang mga lalaki na humahawak kay Nami. Kahit pa ito ay sa professional na paraan. Ang ideya na ang mga kamay na nagpapakalma sa kanya ay nagbibigay ginhawa rin sa iba, ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Isang hapon, hindi niya napigilan ang sarili. Dumaan siya sa spa ng walang pasabi. Dala ang paboritong pagkain ni Nami. Gusto niya itong sorpresahin, ngunit siya ang nasorpresa. Pagpasok niya, natanaw niya agad ang loob ng isa sa mga therapy room na bahagyang nakabukas ang pinto. At nandoon si Nami, seryoso at nakapokus. Ang mga kamay ay marahang gumagalaw sa likod ng isang kliyenteng lalaki. Isang lalaking nakahubad baro, isang pamilyar na galit, ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang ibinaon. Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Ang daladalang pagkain ay halos maihagis niya sa basurahan. Kinagabihan, pinuntahan niya si Nami sa apartment nito. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. "Harold,
Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Nami. We need to talk, sabi niya. Ang boses ay malamig. Pumasok siya sa loob nang hindi nagpapaalam. Nakita kita kanina, panimula niya. Sa spa, kasama mo yung kliyente mo. Oo. Biglaan yung appointment na yon. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan na, Nami? Putol ni Harold sa sinasabi nito. Nagulat si Nami sa tanong. Bakit mo natanong? Just answer me. Sinabi ni Nami ang halaga. Tumawa si Harold ng mapait. I can give you triple that, quadruple that, just for sitting at home and waiting for me. Nanigas si Nami. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Harold ng diretso sa mata. I want you to quit your job. Umalis ka na sa trabahong yan. Simula bukas, hindi mo na kailangang gawin yon. Ako na ang bahala sa'yo. Sa pamilya mo. Sa lahat. Hindi makapaniwalang napatingin si Nami sa kanya. Ang mga salita ni Harold ay hindi parang isang alok, kundi isang utos. Hindi! Mahinang sagot ni Nami. What do you mean no? Hindi ako aalis sa trabaho ko. Sabi ni Nami, mas may diin na ngayon. Kahit nanginginig ang kanyang boses. Hindi mo naiintindihan, Harold. Ang trabahong yan. Yan ang bumuhay sa pamilya ko. Yan ang nagpaaral sa kapatid ko. Yan ang dignidad ko. Dignidad? Anong dignidad sa pagpapahawak sa kung sino-sinong lalaki? Sigaw ni Harold. Hindi na napigilan ng selos. Isang malakas na sampal ang naramdaman ni Nami. Kahit hindi man lang siya hinawakan ni Harold. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit. Minamaliit mo ako, Harold. Sabi ni Nami. Bawat salita ay tila isang patak ng lason. Minamaliit mo ang pagkatao ko. Ang akala ko, naiiba ka. Ang akala ko, nakikita mo ako. Pero parehas ka lang pala sa kanila. Ang tingin mo sa akin ay isang bagay na pwede mong bilhin at ilagay sa isang hawla. Tumalikod si Nami. Ayaw ipakita ang kanyang pag-iyak. Umalis ka na. Naiwang nakatayo si Harold. Gulong-gulo ang isip, puno ng galit at pagsisisi. Nang makabalik siya sa kanyang sasakyan, paulit-ulit niyang hinampas ang manibela. Bakit hindi siya maintindihan ni Nami? Pinoprotektahan lang naman niya ito. Sa gitna ng kanyang galit, tumunog ang kanyang cellphone. Si Natasha. I heard you went to her place. I assume it didn't go well? Sabi ng kapatid niya na para bang alam na ang lahat. Relax, Harold. Calm down first. At bukas, pag-isipan mong mabuti kung ang babaeng yan ba ay karapat-dapat sa lahat ng sakit ng ulo na to. Ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa upuan at napapikit. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Gulo. Problema. Ito ba talaga ang dala ni Nami? Sa sandaling iyon, umilaw muli ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. Long time no see, Hazabi. Hal, I'm back. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang lahat ng galit niya kay Nami ay biglang nawala. Napalitan ng isang pamilyar na takot. May isang pangalan lang na tumatawag sa kanya ng Hal. Isang pangalan mula sa isang bangungot na akala niya ay matagal na niyang nalibing. Isabela. Ang katahimikan na iniwan ni Nami ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatayo pa rin si Harold sa gitna ng kanyang sala, napapaligiran ng mga basag na piraso ng kanyang perpektong mundo. Ang mga ebidensya ay nakakalat pa rin sa mesa, ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga basurang nangungutya sa kanya. Harold, are you listening to me? Ang matigas na boses ni Natasha ang pumunit sa kanyang pagkakatulog. Inilapag nito sa mesa ang isang manipis na folder. Ang tunog nito ay tila isang malakas na sampal. Lamot tangok, Harold. Day mo'y lasutat. Hindi makagalaw si Harold. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder.
Dahan-dahan, binuklat ito ni Natasha. Una, ang mga litrato. Sabi ni Natasha itinuturo ang isang close-up shot. Tingnan mo, staged. Kinuhanan sa isang anggulo para magmukhang sila lang ang magkasama. Pero ang totoo, kuha ito sa isang public event. At ang folder na hawak ni Nami, hindi iyan company secrets. Brochure iyan ng event na pinuntahanan niya. Pinadala ko ang private investigator ko. Simple lang. Ang bawat salita ni Natasha ay parang isang suntok sa sikmura ni Harold. Pangalawa, at ang pinakamatindi sa lahat, patuloy nito, inilabas ang isang dokumento, ang bank statement, ang malaking pera na pumasok sa account niya. Hindi galing sa kumpanya ng kalaban mo, Harold. Galing ito sa isang personal account. Isang account na nakapangalan sa pinaka-loyal na assistant ni Isabella. Napahawak si Harold sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ginamit niya ang kapatid ni Nami. Sabi ni Natasha, ang boses ay puno ng galit para sa kapatid. Binigyan niya ng pera ang bata. Tinulungan daw sa pag-aaral. Para lang magamit niya sa masama. She preyed on their poverty, Harold. Ang kahirapan na ipinagmukha mo mismo sa kanya kanina. Sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho. Ang mga pader na kanyang itinayo. Ang galit. Ang pagdududa. Lahat ay nawasak at ang naiwan ay isang nakakabulag na katotohanan. Siya ang may kasalanan. Bigla, bumalik sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan niya. Ang bawat akusasyon. Ang lamig sa kanyang boses. Ang sakit sa mga mata ni Nami. Magkano ang binayad nila sa'yo? Lahat kayo pare-pareho lang. You were just a temporary amusement. Napaluhod si Harold. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong pagsisisi at sakit. Hindi lang niya itinulak si Nami palayo. Dinurog niya ito. Sinira niya ang tiwala nito. Ginawa niya sa babaeng pinakamamahal niya ang eksaktong bagay na ginawa sa kanya ni Isabella noon. No. 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 Ungol niya paulit-ulit. Tumayo siya. Ang mga mata ay ligaw at puno ng desperasyon. Kinuha niya ang kanyang susi at walang lingon-likod na tumakbo palabas. Harold, saan ka pupunta? Sigaw ni Natasha. Kay Nami. Sagot niya habang mabilis na bumababa ng hagdan. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong ayusin to. Minaneho niya ang kanyang sasakyan na parang demonyo sa gitna ng malakas na ulan. Wala siyang pakialam sa mga busina o sa mga panganib. Iisa lang ang nasa isip niya. Si Nami. Ang mukha nito. Ang mga luha nito. Pagdating niya sa eskinita nila Nami, halos mabangga niya ang isang pader. Mabilis siyang bumaba at tumakbo papunta sa apartment. Madilim. Walang ilaw. Kinatok niya ang pinto. Muli at muli. Nami! Please open the door! Mag-usap tayo! Nami! Walang sumasagot. Wala na sila dyan, iho. Napalingon si Harold sa isang matandang babae na nakasilong sa tapat na bahay. Ano po? Yung mga nakatira dyan. Umalis na sila kaninang madaling araw pa. Dala lahat ng gamit, sabi ng matanda. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Harold. Umalis? Saan sila nagpunta? Sumakay siya pabalik sa kotse. Ang isip ay gulong-gulo. Ang spa! Baka nandoon siya. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa Serenity Spa. Pagpasok niya, basang-basa at gulong-gulo ang itsura. Lahat ng mga empleyado ay napatingin sa kanya. Ang dating magiliw na pagbati ay napalitan ng malamig na titig. Si Nami? Tanong niya kay Ate Rose na nasa counter. Nasaan si Nami? Tiningnan siya ni Ate Rose mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Nag-resign na siya kaninang umaga. Saan siya nagpunta? May sinabi ba siya?
Desperadong tanong ni Harold. Umiling si Ate Rose. Wala. At kahit mayroon, hindi ko sasabihin sa'yo. Tinalikuran siya nito. Isang malinaw na mensahe na hindi siya welcome doon. Bumalik si Harold sa kanyang kotse. Ang ulan ay lalo pang lumakas na para bang nakikidalamhati sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at paulit-ulit na tinawagan ang numero ni Nami. Nagring ito. 1, 2, 3. Ang bawat pagring ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit hanggang sa isang boses na hindi kay Nami ang sumagot. Isang automated na boses. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Ibinato ni Harold ang kanyang cellphone sa upuan. Napasubsob siya sa manibela, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Huli na siya. Nawala na siya. Ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa magulo niyang buhay ay nawala na at siya, sa sarili niyang mga kamay, ang nagtaboy dito. Kinagabihan, sa isang business event na hindi niya matanggihan, nakita niya si Isabela. Nakatayo ito sa gitna ng bulwagan. Hawak ang isang baso ng champagne. Tumatawa na parang reyna. Parang walang nangyari. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting mapang-asar. Isang nangiti ng tagumpay. Nilapitan siya ni Harold. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Enjoy your victory, Isabela. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Nawala ang nangiti sa mga labi nito. Because I will spend every last centavo of my fortune. Patuloy ni Harold, ang boses ay mababa at puno ng panganib. To make you pay for what you did. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay at magulong syudad ay napalitan ng payapang probinsya. Ang amoy ng polusyon ay napalitan ng amoy ng basang lupa tuwing umaga at ng mga bulaklak sa hardin ng kanilang kapitbahay. Dito, sa isang maliit na bayan kung saan hindi sila kilala ng kahit sino, sinubukan ni Nami na magsimulang muli. Ang unang ilang linggo ay isang malabong panaginip ng pagod at sakit. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unti, sinimulan niyang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang sarili. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi biglang nawala. May mga gabi pa rin na napapahawak siya sa kanyang kwintas para lang maalala na wala na ito roon. May mga sandali pa rin na isang pamilyar na amoy o isang matikas na lalaking naglalakad ang nagpapatigil sa kanyang paghinga. May kaunting kirot na dumadalaw, isang pilat na hindi na kailanman maglalaho. Ngunit hindi na ito ang dating sakit na nakakamatay. Ngayon, isa na lang itong paalala. Isang aral. Ibinuhos ni Nami ang lahat ng kanyang atensyon sa isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban ang kanyang pangarap. Nag-enroll siya sa isang open university, kumukuha ng mga klase sa gabi habang nag-aaral sa umaga. Nagtrabaho siya bilang isang part-time cashier sa isang maliit at maaliwalas na coffee shop malapit sa plaza. Isang hapon, habang nagtitimpla siya ng kape, isang customer ang ngumiti sa kanya. Ang ganda naman ng ngiti mo, Hija. Nakakahawa. Ngumiti pabalik si Nami. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang totoo iyon. Ang ngiting iyon ay hindi na isang maskara. Ang kanyang ina, dahil sa mas preskong hangin at mas payapang buhay, ay unti-unting lumakas. Naghahardin na ito ngayon at nagtatanim ng mga gulay. Ang kanyang kapatid na si Bunso ay mas naging responsable. Tumutulong ito sa mga gawaing bahay nang hindi na kailangang utusan. Batid ang bigat ng sakripisyong ginawa ng kanyang ate. Ate, kape mo! Sabi ni Bunso isang gabi. Iniaabot sa kanya ang isang mainit na tasa habang nag-aaral siya. Tiningnan ni Nami ang kapatid. Nagbago na ito. Wala na ang dating pagkapasaway.
Salamat, bunso. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, te. Sabi nito, nahihiyang yumuko. Sorry sa lahat. Hinawakan ni Nami ang kamay nito. Tapos na yon. Ang mahalaga kung ano ang ngayon. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift sa coffee shop, umupo siya sa isang bench sa plaza. Pinanood niya ang mga batang naghahabulan, ang mga magkasintahang magkahawak kamay na namamasyal. Naalala niya si Harold. Naalala niya ang kanilang mga tawanan, ang init ng kamay nito, ang mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Napabuntong hininga siya. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng malungkot na pagtanggap. Pinatawad na niya ito sa kanyang puso, hindi para kay Harold, kundi para sa sarili niya, para makalaya na siya. Pag-uwi niya sa bahay, may isang sulat na naghihintay para sa kanya. Galing ito sa State University na kanyang inaplayan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ito na yon. Dear Miss Nami Cruz, we are pleased to inform you that you have been accepted into the Bachelor of Science in Business Administration program. Hindi na niya tinapos basahin. Nabitawan niya ang sulat at napahagulgol siya. Ngunit ang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa sakit. Ito ay mga luha ng tagumpay. Niyakap siya ng kanyang ina at kapatid. Nakapasa ako, nakapasa ako. Sigaw niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Iyon ang pinakamasayang araw ng kanyang bagong buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang unang araw ng pasukan. Nakatayo si Nami sa gitna ng malawak na campus. Napapaligiran siya ng libu-libong estudyante, ng tawanan, ng sigawan, ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na siya ay nasa tamang lugar. Hindi na siya ang masahista, ang tagapag-alaga, ang babaeng minamaliit. Siya si Nami Cruz, isang estudyante, isang babaeng buo. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang kanyang bagong kalayaan. Niyakap niya ang kanyang mga libro at nagsimula siyang maglakad papunta sa kanyang unang klase. Isang ngiti ng pag-asa ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, isang boses ang pumunit sa ingay ng paligid. Isang boses na napakapamilyar, isang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Nemi. Natigilan siya. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa semento. Ang mga libro na hawak niya ay biglang bumigat. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Nakatayo siya roon, ilang metro lang ang layo. Si Harold, mas payat siya ngayon. May kaunting guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi na alis ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang tindig ay ganoon pa rin. Matikas, hindi mo maaring hindi mapansin. Nakatitig siya sa kanya. At sa mga matang yon, nakita ni Nami ang isang bagyo ng mga emosyon na hindi niya nakita noon. Pagsisisi, pananabik, at isang nakakabaliw na takot. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Nami. Ang ingay ng mga estudyante sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Harold. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot na baka sa isang maling galaw ay bigla na lang siyang tumakbo palayo. Hinahanap kita, sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Sa lahat ng lugar, hindi alam ni Nami kung ano ang sasabihin. Hindi ako naparito para manggulo. Mabilis na sabi ni Harold na para bang nabasa niya ang takot sa isip niya. Gusto ko lang makita na okay ka at masaya ako. Masaya akong makita kang nakangiti. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Walang bahid ng pag-aari. Walang pag-uutos. Tanging isang malungkot na katotohanan. Tumangulang si Nami, hindi pa rin makapagsalita. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Harold. Sige na,
Baka mahuli ka pa sa klase mo. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood siya ni Nami na maglakad palayo. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw, gustong pigilan siya. Ngunit nanatili siyang nakatayo, yakap ang kanyang mga libro. Hindi pa ito ang tamang panahon. Lumipas ang mga buwan. Hindi na muling nagpakita si Harold, ngunit ang presensya niya ay nanatili. Naramdaman ni Nami na palagi itong nasa paligid, nagbabantay mula sa malayo. Isang araw, ipinatawag siya ng scholarship office ng universidad. May problema raw sa kanyang papeles. Miss Cruz, sabi ng babae sa opisina, na-review na po namin ang inyong scholarship grant. Isa po ito sa pinakamalaki naming natanggap mula sa isang anonymous benefactor. Pero may kailangan lang po kaming i-verify. Ano po iyon? Ang foundation po na nagbigay nito, ang HN Foundation. May ideya po ba kayo kung sino sila? HN Foundation. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Nami. Harold, Nami, HN. Wala po. Pagsisinungaling niya, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Pag-uwi niya, sinaliksik niya ang pangalan ng foundation at doon niya nakita. Isa itong maliit na charity arm ng Verkey Industries. Itinatag-anim na buwan na ang nakalipas. Ang layunin, tulungan ang mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mga estudyante. Hindi ito suhol. Hindi ito bayad. Ito ay tulong na walang hinihintay na kapalit. Isang tahimik na paraan ng pagsasabi ng patawad. At isang araw, pag-uwi niya, nagulat siya nang makita ang mamahaling sasakyan ni Harold na nakaparada sa labas ng kanilang simpleng bahay. Sa loob, nakaupo si Harold sa kanilang maliit na sala. Kaharap ang kanyang ina at si Bunso. Hindi ito ang aroganteng CEO. Ang nakaupo roon ay isang lalaking nakayuko, puno ng pagpapakumbaba. Patawad po. Narinig niyang sabi ni Harold sa kanyang ina. Patawad po sa sakit na naidulot ko sa pamilya ninyo, lalo na po sa anak ninyo. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. Ang eksenang yon ang tuluyang naghilom sa natitirang sugat sa puso ni Nami. Lumipas ang 4 na taon. Ang araw ng pagtatapos, nakatayo si Nami sa entablado. Suot ang kanyang itim na toga at cap. Ang kanyang pangalan ay tinawag kasama ng salitang cum laude. Habang inaabot niya ang kanyang diploma, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga manonood. Nandoon ang kanyang ina, umiiyak sa tuwa. Nandoon si Bunso, taas noo siyang kinukuhanan ng litrato. At sa isang sulok, sa likuran, nakatayo si Harold. Nakangiti. Isang nangiti na puno ng paghanga. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng campus kung saan una silang muling nagkita, nilapitan siya ni Harold. Wala itong dalang bulaklak. Wala itong dalang regalo. Congratulations, Nami, sabi nito. Ang boses ay puno ng respeto. Ipinagmamalaki kita. Salamat, Harold. Sagot ni Nami. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Alam mo, panimula ni Harold, noong una kitang makilala, ang gusto ko lang ay angkinin ka. Itago ka sa isang hawla para maprotektahan, para hindi ka makuha ng iba. Huminga ito ng malalim, pero habang pinagmamasdan kita sa loob ng 4 na taon, habang nakikita kong inaabot mo ang mga pangarap mo ng mag-isa, naintindihan ko ang lahat. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi pala pag-ibig ang pag-aari. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapalaya. Dahan-dahan, lumuhod si Harold Verkey sa harap ni Nami, sa gitna ng campus na naging saksi sa kanyang muling pagbangon. Nami Cruz, sabi nito, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi ako lumuhod para alukin ka ng kayamanan o ng isang buhay na walang problema. Lumuluhod ako para mangako. Nangangako akong sasabayan ka sa pag-abot ng lahat ng pangarap mo.
Nangangako akong rerespetuhin ang bawat desisyon mo at nangangako akong mamahalin ka sa paraang karapat-dapat sa'yo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang simpleng sing-sing. Walang malaking diamante, isang simpleng silver band na may isang maliit na batong kumikinang. Hindi ako naparito para ikulong ka, sabi ni Harold. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Nami. Naparito ako para sabayan kang lumipad. Will you marry me, Nami? Tumingin si Nami sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Hindi na ito ang aroganteng CEO. Ito ay ang lalaking natutong magmahal ng tama. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kanyang pamilya, sa kanyang eskwelahan, sa kanyang diploma. Buo na siya. At ngayon, handa na siyang ibahagi ang kanyang buong pagkatao sa lalaking natutong kilalanin ang tunay niyang halaga. Tumango siya. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, Harold. Oo.